May isang bagay sa'yo na mas makapangyarihan pa sa swerte, mas makapangyarihan pa sa pera o koneksyon. Pero sa sobrang lakas nito, karamihan sa atin, hindi man lang ito napapansin. Ito ang tahimik na bumubuo o sumisira ng ating kinabukasan. Ang tanong, naiintindihan mo ba ang sarili mong isipan? Sa video na to, ibubunyag natin ang sekretong hindi tinuturo sa paaralan. Ang totoong kapangyarihan ng iyong isipan, ayon sa psychology. At kapag naunawaan mo to, posibleng magbago ang takbo ng buong buhay mo. Sa psychology, ang isipan ay hindi lang basta pag-iisip. Ito ang sentro ng lahat ng nararamdaman, pinaniniwalaan at kinikilos natin. Hindi mo ito nahahawakan, pero ramdam mo ang epekto nito sa bawat desisyon mo. Ang isipan ang nagpapasya kung paano mo tinitingnan ang mundo, kung paano ka tumutugon sa problema, at kung paano ka bumabangon sa pagkatalo. May dalawang bahagi ang isipan natin. Ang conscious mind, kung saan nangyayari ang mga aktibong pag-iisip, at ang subconscious mind na siyang nagtatago ng mga ugali, paniniwala at emosyon na matagal nang nakaimbak. Magkasama silang kumikilos sa likod ng bawat desisyong ginagawa mo araw-araw. Ngunit higit pa rito, ang isipan ay may kakayahan ding baguhin ang mismong istruktura ng utak mo. Ito ang tinatawag na neuroplasticity. Ibig sabihin, kahit anong karanasan o iniisip mo, pwede nitong hubugin at baguhin ang takbo ng buhay mo. Ang mas malalim na katotohanan, ang isipan ang nagdidikta ng kalidad ng buhay mo. At kapag hindi mo ito naiintindihan o nakukontrol, madali kang lamunin ng takot, pagdududa at paulit-ulit na pagkakamali kahit na wala ka ng intensyon na ulitin ang mga ito. Kaya mahalagang matutunan kung paano pamahalaan ang iyong isipan. Dahil dito nag-uumpisa ang tunay na pagbabago. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa negatibong iniisip, kundi sa pagpapalakas ng loob, pagbuo ng positibong pananaw at pagkakaroon ng malinaw na direksyon sa buhay. Ang isipan mo ang nagtutulak sa lahat ng desisyon mo, mula sa mga simpleng bagay hanggang sa malalalim na hakbang sa buhay. Hindi mo man napapansin, araw-araw itong gumagawa ng mga pagpili para sa'yo. Kahit sa mga bagay na akala mo ay maliit lang. Kung ano ang iniisip mo ng paulit-ulit, nagiging paniniwala mo. Kapag tumibay ang paniniwalang yon, nagiging basihan ito ng mga kilos mo, ugali mo, at kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Ito ang pundasyon ng iyong pagkatao na siyang bumubuo ng mga kaugalian na halos hindi mo na kinukontrol. Sa pagdaan ng panahon, ang mga desisyong yon ay bumubuo ng mga resulta. At ang mga resulta, unti-unting nagiging direksyon ng buhay mo. Ibig sabihin, kung paano mo ginagamit ang isipan mo araw-araw, yun mismo ang unti-unting humuhubog sa kung sino ka ngayon at kung sino ka bukas. Kaya napakahalaga ng mindset na pinipili mong yakapin dahil ito ang magdidikta ng takbo ng iyong buhay. Ang isipan mo ang pinagmumula ng kumpiyansa mo, ng takot mo, ng diskarte mo at pananaw mo sa mundo. Kaya kung hindi mo siya kakampihan, siya mismo ang magiging hadlang mo. Ngunit kapag natutunan mong kontrolin at gabayan ang iyong isipan, magagawa mong baguhin ang iyong mundo sa paraang hindi mo inaasahan. Pero kapag naunawaan mo ang galaw ng sarili mong isipan, saka mo lang mararamdaman ang tunay mong kapangyarihan. Ang neuroplasticity ay ang natural na kakayahan ng ating isipan at utak na magbago, na matuto at mag-adapt sa mga bagong karanasan at impormasyon. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong edad mo o estado mo sa buhay, may kapasidad ka pa rin na magbago at mag-improve bilang tao. Hindi totoo na habang buhay na tayong nakatali sa kung sino tayo ngayon. Sa bawat iniisip, sa bawat emosyon, sa bawat desisyon, unti-unting nahuhubog ang ating utak. Kung palagi mong inuulit ang isang uri ng pag-iisip, positibo man o negatibo, mas pinapalakas nito ang koneksyon sa loob ng utak mo na konektado sa pag-iisip na yon. Ibig sabihin, ang isipan ay parang kalamnan. Kung ano ang laging ginagamit, yun ang lalakas. Kaya kung palagi kang nagfo-focus sa mga negatibong bagay, mas nagiging madali para sa utak mo na ma-activate ang mga negatibong emosyon at reaksyon. Pero kung sisimulan mong palitan ang mga ito ng positibong pag-iisip, unti-unti ring matututo ang utak mo na mas maghanap ng magagandang bagay sa paligid mo. At dahil dito, pwede nating baguhin ang ating ugali, ang ating mindset at pananaw sa buhay
Basta't paulit-ulit nating pinapalitan ang paraan ng ating pag-iisip. Hindi madali, pero posible. Dahil ang utak ay hindi isang konkretong bagay na hindi pwedeng baguhin. Ito ay buhay, gumagalaw at kayang sumabay sa pagbabago kung pipiliin natin. Ang proseso ng neuroplasticity ay parang pagdidisiplina sa sarili. Hindi ito instant, pero sa tamang pagtsatsaga at konsistensya, makikita mo ang tunay na pagbabago sa loob mo na magre-reflect rin sa iyong mga gawain, relasyon at pang-araw-araw na buhay. Ang Reticular Activating System o RAS ay parang gatekeeper ng isipan mo. Isa itong bahagi ng utak na nag-filter ng lahat ng impormasyon sa paligid mo. Araw-araw, milyon-milyong detalye ang pumapasok sa utak mo. Kulay, tunog, amoy, pakiramdam, iniisip ng iba, kilos ng paligid, pero hindi mo kayang bigyang pansin lahat. Kaya trabaho ng RAS na piliin lang kung ano ang dapat mong mapansin, base sa kung ano ang mahalaga sa'yo o kung ano ang madalas mong iniisip. Sa madaling salita, ang RAS ang nagde-decide kung anong mga impormasyon ang papasok sa iyong kamalayan at kung alin ang itatabi o itatapon. Kaya kapag lagi mong iniisip ang isang bagay, nagiging mas sensitibo ang iyong utak sa mga bagay na may kaugnayan dito. Ito ang dahilan kung bakit may mga bagay kang laging napapansin habang ang iba ay parang hindi mo man lang namamalayan. Ang RAS ang nagdidikta kung saan ka dapat tumutok. At kung anong palagi mong iniisip o pinaniniwalaan, yun ang inuuna niyang hanapin at patunayan sa araw-araw mong karanasan. Halimbawa, kung palagi mong iniisip na palalo ang mga tao sa paligid ko, mapapansin mo na tila maraming ang may ganitong ugali. Ngunit kung palitan mo ang pananaw mo at mag-focus ka sa kabutihan ng iba, ibang klase ng mga tao ang mapapansin mo araw-araw. Dito natin nakikita kung paano na itutulak ng RAS ang ating worldview o pananaw sa buhay. Ang mahalaga dito, hindi lang siya basta nagsasala ng impormasyon, binubuo rin niya ang pananaw mo sa mundo. Kung ano ang laman ng isip mo, yun ang paulit-ulit niyang ipapakita sa'yo. Kaya mahalaga na bantayan at kontrolin ang mga iniisip natin dahil dito nagsisimula ang pagbabago ng ating realidad. Ang RAS ay kasangga mo. Kung gagamitin mo ng tama, tutulungan ka nitong makita ang mga oportunidad, positibong pagbabago at mga solusyon na dati ay hindi mo napapansin. Paano magagamit ang kapangyarihan ng isipan? Una, kilalanin mo ang takbo ng iniisip mo. Kung hindi mo alam kung anong klase ng mga ideya ang palagi mong inuulit sa isip mo, hindi mo malalaman kung alin ang dapat baguhin. Magsimula sa pagiging mulat. Ano ang mga ideyang paulit-ulit? Nakakatulong ba ito sa'yo o nililimitahan ka? Tandaan, ang pagiging aware sa sariling pag-iisip ang unang hakbang para magkaroon ng kontrol sa sarili mong buhay. Pangalawa, baguhin mo ang mga paniniwalang humahadlang sa'yo. Madalas, iniisip mong may hangganan ka, na ito lang ang kaya mo. Pero ang mga limitasyon, kadalasan, nasa isip lang. Kung babaguhin mo ang paniniwala mo, binabago mo rin ang direksyon ng buhay mo. Walang mas matapang pa kaysa sa taong naniniwala sa sarili. Kaya simulan mong alisin ang mga salitang hindi ko kaya sa iyong bokabularyo. Pangatlo, gamitin ang imahinasyon bilang kasangkapan. Ang isip ay hindi lang para sa pag-aalala o pag-iisip ng problema. Pwede mo itong gamiting lumikha ng posibilidad, magplano ng hinaharap at palakasin ang loob mo kahit wala ka pa sa tunay na sitwasyon. Isipin mo ito bilang isang rehearsal sa entablado ng buhay. Habang nag-i-imagine ka, tinuturuan mo ang sarili mo na maging handa at kumpiyansa. Pang-apat, sanayin mo ang utak mong tumutok sa kasalukuyan. Kapag kalat ang atensyon mo, nawawala ang lakas ng isip mo. Kapag nasa kasalukuyan ka, mas malinaw ang desisyon mo, mas buo ang loob mo, at mas buo rin ang pagkatao mo. Ang pagiging present ay susi sa tunay na kapayapaan ng isip at tagumpay sa anumang larangan. At panghuli, ulit-ulitin mo ang mga ideyang gusto mong paniwalaan. Kung anong palagi mong inuukit sa isipan mo, yun ang magiging ugali, pananaw at direksyon mo. Gamitin ang kapangyarihang yan para buuin ang sarili mong panibagong bersyon. Sa bawat araw na inuulit mo ang positibong paniniwala, hinuhubog mo ang iyong kinabukasan. Kaya't maging mapanuri at matalino sa pagpili ng mga salitang iniisip mo. Ang isipan at emosyon ay laging magkaugnay. Kung magulo ang nararamdaman mo,
Nahihirapan ding magdesisyon ang isipan mo. Kapag hindi mo alam kung anong nararamdaman mo, madali kang maligaw, mawala ng gana, at mawala ng direksyon. Sa psychology, malinaw, ang hindi mo makontrol sa loob, siya ring kumukontrol sa'yo. Emosyon ang nagbibigay ng kulay sa bawat karanasan. Pero kapag hindi mo naiintindihan ang pinanggagalingan nito, nagiging pabigat ito sa araw-araw. Kapag hindi mo na ipoproseso ang laman ng damdamin mo, nag-iipon ito sa isipan at unti-unti kang hinihila pababa. Ang tunay na lakas ng tao ay hindi lang galing sa talino. Galing ito sa kakayahang intindihin ang sariling iniisip at nararamdaman. Doon nagsisimula ang kontrol. Kapag alam mo kung bakit ka na-stress, bakit ka natatakot, bakit ka nagdududa, mas madali mo nang hawakan ang sarili mo. Sa totoo lang, maraming matatalino ang hindi masaya. Maraming magaling ang laging kulang. Dahil hindi sapat ang katalinuhan kung hindi mo kilala ang sarili mong emosyon. Ang hindi mo kayang harapin sa loob mo, magiging hadlang mo sa labas. At ang isipan, kapag puno ng emosyon na hindi mo nauunawaan, nawawala ng linaw, nawawala ang diskarte, nawawala ang tiwala sa sarili. Kaya kung gusto mong palakasin ang isipan mo, kailangan mo munang pagtuunan ng pansin ang laman ng damdamin mo. Ang isipan ay parang matalim na kutsilyo. Kapag hindi mo alam kung paano ito hawakan, pwede kang masugatan. Ganito rin ang epekto ng negatibong pag-iisip. Kapag pinabayaan mong gumala ang isip mo sa takot, pagdududa at pangamba, unti-unting kinakain ang tiwala mo sa sarili. Nawawala ang gana, humihina ang loob at napipigilan ang pag-usad. Hindi mo man napapansin, pero bawat iniisip mo ay may kapangyarihang bumuo ng paniniwala na nagiging katotohanan mo. Kapag paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mong hindi ka sapat, nagiging bahagi ito ng pagkatao mo. Doon nagsisimula ang pagkakakulong sa mga limitasyon na ikaw mismo ang lumikha. Minsan, akala mo kalaban mo ang mundo. Pero totoo, sarili mong isipan ang humahadlang sa'yo. Sa tuwing hindi mo kinukontrol ang direksyon ng iyong pag-iisip, kusa itong kumakapit sa negatibo. At habang tumatagal, mas lalo kang nahuhulog sa malalim na hukay ng pag-aalinlangan at kawalan ng direksyon. Ang delikado rito, hindi mo agad mararamdaman ang epekto. Tahimik lang itong lumalason sa loob hanggang sa isang araw, gising ka na lang at para bang wala ka ng gana sa kahit ano. Kaya kung hindi mo babantayan, ang isipan na dapat ay kakampi mo, siya ring unti-unting sisira sa'yo. Ang isipan ay parang sandata. Depende sa paggamit mo. Pwede kang ipanalo o ilugmok. Kung positibo, malinaw at disiplinado ang pag-iisip mo, mas madali mong makukuha ang kontrol sa direksyon ng buhay mo. Pero kung hayaan mo lang itong mapuno ng takot, mapuno ng duda at negatibong paniniwala, mismong isipan mo ang magiging hadlang sa sarili mong pag-unlad. Sa bawat araw, bawat desisyon at bawat reaksyon mo, isipan ang ugat. Kung paano ka mag-isip, siya ring magdidikta kung paano ka mabubuhay. Kaya ang tanong, hindi kung malakas ba ang isip mo, dahil malakas ito. Ang tanong ay, ginagamit mo ba ito sa paraan na makakabuti sa'yo? Sa dulo ng lahat, ikaw pa rin ang may hawak. Ang utak mo ang makina, pero ikaw ang piloto. Gamitin mo ang isipan mo bilang kakampi, hindi kalaban. Alam mo ba, ang unang hakbang sa pagbabago ay nagsisimula sa loob mo, sa mismong isipan mo. Kaya ngayong araw, tanungin mo ang sarili mo, ano ang iniisip ko? At paano ko ito babaguhin para sa mas magandang bukas? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like at i-share para makatulong sa iba na matuklasan ang kapangyarihan ng kanilang isipan. At syempre, mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga content na makakapagpalakas ng loob at magpapalawak ng iyong pag-unawa. I-comment mo naman sa baba kung anong paniniwala o mindset ang gusto mong baguhin. Gusto kong makatulong sa journey mo. Hanggang sa muli, tandaan, nasa isip mo ang susi ng iyong tagumpay.